Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na kasado na dapat ang laban ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue at ng undefeated WBC #1 top contender Alan Picasso sa buwan ng Mayo sa Amerika. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon nga po ay biglang umatras si Picasso at nag-pull out sa kanilang bakbakan. Sa kasalukuyan po ay hindi pa nalalaman kung ano ang tunay na dahilan kung bakit biglang umayaw si Picasso sa laban. Lalo pat napakalaki sana ng kikitain niya kung sakaling natuloy ang kanilang sagupaan ni Inoue. Pero dahil nga po dito, kaya naman agad naghanap ang promoter ni Inoue ng pamalit na kalaban para sa binansagang halimaw ng Japan. At ayon po mismo sa boxingscene.com, ay ang bagong makakatapat na ngayon ni Inoue ay si Ramon Cardenas. May record na 26 wins with 14 knockouts at isang talo lamang. Sa kasalukuyan ay number 2 contender po ito sa WBA Super Bantamweight World Rankings, habang number 10 naman sa WBO at number 8 sa IBF. Madaming fans naman ang hindi natuwa sa balitang ito kasi isang malaking mismatch na naman umano ito para kay Inoue. Bukod dyan ay muling kwestiyon ng karamihan kung bakit si Cardenas pa daw ang pinili ni Inoue na labanan na pang number 2 lang ito sa WBA at hindi ang matagal nang naghahamon sa kanya at ilang taon niya ng mandatory challenger na si WBA number 1 contender and former Unified Super Bantamweight World Champion Muradjon Akhmadaliev. Pero ganun pa man nga po ay fina-finalize na daw ang negosasyon sa pagitan ni Inoue at Cardenas kung saan nakatakdang ganapin ang kanilang sagupaan sa May 4 sa Las Vegas, Nevada. Inaasahan ng lahat na makukuha ni Inoue ang tagumpay sa laban na ito nang walang kahirap-hirap via knockout. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po halos walang naniniwala na kayang manalo ng WBA Super Featherweight World Champion Lamont Roach Jr. sa bigating laban niya mamaya kontra sa current WBA Lightweight World Champion Gervonta Tank Davis, ay sinabi nga po ng Hall of Famer na si Timothy Bradley Jr. na may posibilidad umano na magulat ang mundo ng boxing mamaya at matalo si Davis. Paliwanag ni Bradley na bagamat hindi isang knockout puncher si Roach, ay kung papanoorin mo daw ng mabuti ang mga laban nito ay mapapansin daw natin na napakatulin umano ng mga suntok nito. Tapos may napakagandang counter punch pa. Kaya naman kung magpapabaya daw si Davis tapos matamaan ito ng mga counter ni Roach sa tamang oras, ay malaki daw ang tsansa na masaktan si Davis hanggang sa tuluyan itong matalo. Pero ganun pa man nga po ay madaming fans naman ang hindi sumang-ayon sa mga pahayag ni Bradley. At sinabing nagiging bias lang daw si Bradley gawa ng matagal nang may alitan sa pagitan nila ni Davis. Nag-init po kasi ang ulo ni Bradley magmula nang sabihin ni Davis na hindi naman daw karapat dapat mapasama sa International Boxing Hall of Fame si Bradley dahil ang pinakamalaking panalo daw nito kontra sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao ay ang pinakamalaking dayaan na nangyari sa buong kasaysayan ng boxing. Kaya naman dahil dyan ay bumanat din si Bradley at sinabing kung ang mga kalibre umano ng hinarap ni Davis ay katulad sa mga hinarap niya, ay matagal na umanong hindi undefeated fighter si Davis. At kung ang lalabanan niya lang daw ay katulad sa mga fighters na hinarap ni Davis, ay panigurado din umano na nagretiro siya ng walang talo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.